Ang bawat tao ay may kwento. At ang mga istorya ng ating buhay kapag ating ibinyahagi ay nagkakaroon ng impact sa mga nakakarinig. Tunghayan natin ang mga kwentong ito ng mga tunay na karanasan ng mga taong dumaan sa isang kakaibang pangyayari sa kanilang buhay na nagpalapit sa kanila sa Diyos. Every time na makikita ko yung tatay ko that time, kaalit yung nararamdaman ko talaga. 5 taong gulang si Larry nang mamulat na ang mga mata sa masamang ugali ng ama. Lagi siyang nagwawala, paglasing, sasaktan niya kaming lahat, ang nanay ko, mga kapatid ko. My father put me inside the bag. Tapos talagang binit niya yung bag na yon. Sobrang sakit. At sobrang galit ako noon sa tatay ko. Dumating ako sa time na tanungin ko na, anak ba ako dito? Siya ba talaga yung tatay ko? Nabuo sa isip ko na gaganti ako sa iyo paglaki ko. Papatayin kita. Yun yung focus ng isip ko nung bata ako. Mahirap lamang ang pamilya ni Larry. Lalo siyang naghirap ng maging pakalat-kalat sa lansangan. Lumayas ako sa bahay namin. Nagsimula akong tumira sa kalye, natulog sa kalye. Sa gitna ng masalimuot niyang sitwasyon, nakarinig si Larry ng mabuting balita. Kasi sabi sa akin nang nag-share nung ebanghelyo sa akin, sabi niya, Larry, pag tinanggap mo si Jesus sa puso mo, makakarating ka sa langit pag namatay ka. So, tinanggap ko siya para makarating ako sa langit. Kasi, impyerno buhay ko sa kalye. No? Pero hindi ko siya tinanggap bilang Panginoon at that time. Bakit? Kasi nga gusto kong gumanti. Hindi pa rin nawawala sa loob ni Larry ang paghihiganti. Sabi ko sa sarili ko, kailangan makapag-aral ako para mabago ko at makaganti ako ng tama. Kasi sa isip ko nga nun, papatayin ko yung tatay ko at pagkatapos nun, kailangan madepensa ko yung sarili ko sa korte. Kahit na puno ng galit ang puso, di pa rin nakakalimot sa Diyos si Larry. Ang Diyos na narinig niya sa kalye. God has been so faithful. He's always there. There were times that I'm sick, na nasa kalye ako, may mga panahon na may sakit ako. Alam mo, laging nandun ang yakap ng Lord is always there. Andun yung ano niya, yung presence niya, dama ko yun. Sa paglipas ng panahon, gaya ng pagpapatawad ng Diyos Ama sa kanya, natutunan din ni Larry na magpatawad sa sarili niyang ama. The Lord brought me to my family. I just found myself, just sa harap ng tatay ko. Yun nga, may akong tawad sa kanya. Sabi ko, tay, patawarin mo ko. Kasi gusto kitang patayin. Patawarin mo ko. Tulungan mo ko na mahalin kita. And then my father embraced me. Nakap niya ako. Yung yakap na punong-puno ng pagmamahal. Yung, alam mo yung dama mo yung dibdib niya. Tapos nakita ko sa kanya, umiyak siya. Then sabi niya sa akin, anak, sorry din. Patawarin niyo rin ako. Ang kapatawaran ni Larry sa kanyang ama ang nagpalaya sa kanya sa gapos ng galit. At ito din ang naging daan sa kanyang pagbabago. Pangit man ang ugali ng tatay mo ngayon, masama man ang magulang mo ngayon, mayroong totoong magulang. Andyan lang siya. Kailangan mo lang sabihin sa kanya, Lord, be my father. God has been a wonderful father to me. Ngayon, ama na si Larry ng 7 anak. Baon ang natutunan sa buhay. Bigyan niyo ng panahon ang anak ninyo. Kausapin ninyo ang inyong mga anak. Hindi yung sigaw, hindi yung galit. Kung hindi, pakikipag-usap na puso sa puso. Ipakita natin bilang mga ama yung totoong pag-ibig. Masayang kasama rin ni Larry ang kanyang tatay at buong pamilya. Sabi ko, mabait din tong tatay ko. Kala ko lang walang hiya. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko siya pababayaan. And I just wish and pray na lumakas pa siya. At sana gumaling siya. Sa takip-silim ng buhay ng kanyang ama, natagpuan ng pamilya San Pedro ang bukag liwayway ng pag-asa sa ngalan ng pagpapatawad. Hi, I'm Danica Soto Pingris, and I'm a follower of Jesus. Back then, he was like a genie god. It's like
I pray to Him, but only because I'm in trouble or kasi may kailangan ako. Pero after, wala na. It's like, okay God, just stay in the backseat and leave me alone. Actually, masaya siya at first eh. Depend ako on artificial happiness. Kunwari, I have to be in a party, I had wrong relationships, I was into drinking and lahat, name it. Para ang tapang-tapang ko. Siyempre, hindi nila alam yun. Pero deep inside, pag umuwi na ako, umiiyak na ako. Hindi nga siya totoo. Fake siya. Hindi siya real happiness. Hindi siya galing dito. It's all me. My tita invited me to her small group. I remember, sabi nung leader, it's God's plan for you to be here. So, tinamaan ka agad ako. So, immediately, I accepted Christ. Pero hindi ko pa talaga masyadong yung sobrang naiintindihan talaga. So, I'd go to church, I won't go to church, I'd attend Bible study, I won't attend. And then, yun nga, something happened na I just couldn't run to anybody anymore. No one else could help me except God. It was super depression and sort of like panic attack. I opened my Bible, I remember I was really crying. And then I saw John 15. It made sense. Apart from me, you can do nothing. So that's it. So I went back to my tita's Bible study, and then I attended services na. Until dumating na yung time na naging totoong masaya na ako. There's peace. Tapos, for the first time, nakakatulog na ako. I'm not perfect, but I can say I'm happy. My heart is just overflowing. And I just have to share it. I started telling people about Jesus and about the gospel. Honestly, before, I was so scared. And I felt na parang feeling nahiya ako na parang another struggle is you know, but you don't know what to do. It's like parang yun nga, you have this knowledge, but what will I do with this knowledge? That's why nga, we're so blessed to have these trainings eh. Yung training for victory and the making disciples training, they're so useful. You have one-to-one booklet. Kasi it's such a small booklet, but it's really straight to the point. In Victory Weekend naman, my favorite topic was generational curses. So, before, I was thinking na, okay, nagkataon lang na separated my mom and dad, and I grew up thinking that that's normal. And when I learned in Victory Weekend that through God's grace and through Jesus Christ, we can do something about it pala. It's not na parang you'll just sit there and just wait for your marriage to fail. Parang I was so happy na, wow, thank you na I learned about this before I got married. I can't keep quiet and just sit here and just keep this knowledge. My job is just to reach out to people, tell them my story, tell them God's story, and the rest is up to God. Diba? I just can't. Ayoko. I don't wanna keep quiet. I wanna tell people. I'm happy also that some of my relatives, my cousins, they're already attending our small group. So I know na talagang God's hand is upon us, upon our family. Na yung next generation, yung generation namin, we will do things right. And according to His will, we'll follow Him. I'm Danica Soto Pingris, and I will keep telling others to follow Jesus. Isang seaman ang asawa ni Melva, kaya't mag-isa niyang pinalaki ang kambal nilang anak. Isang malaking challenge talaga sa isang nanay ang magpalaki ng mga batang magkasing edad at puro pa mga lalaki. Maayos ang takbo ng buhay ng pamilya, bagamat nag-iisa siyang tumatayong ama at ina sa kambal. Subalit, sinalubong siya ng isang dagok. Ang maayos na takbo ng buhay ay nadiskaril nang magkaroon ng dengue ang panganay na si Mickey sa gulang na 7 taon. Nag-umpisa lang yun sa lagnat eh. Akala nga namin laking yung tinatawag na lagnat laki. Tapos dinala ko siya sa doktor for check-up lang. Parang pag-check-up lang, hindi ko akalain na for admission na yung kasong yun. July pa lang noon, ginigreet na niya ako ng Merry Christmas, which is not familiar sa isang sitwasyon. Never in my mind talaga na inisip ko na siya ay mawala.
Taong 2002 nang bawian ng buhay sa ospital si Mickey. Bago natanggap ang katotohanang wala na ang isang anak, naging pagsubok pa sa kanya ang pagsasabi sa kanyang bunso ng tungkol sa nangyari. Una ko munang concern yung kakambal niya. Pagdating ko sa bahay, ayan, excited na yung kakambal, si Mimel. Excited na siya, kaya nandiyan na si Mami. Mami, tapos yakap siya ng yakap sa akin. Nasaan si Kuya? So, syempre, umalis kami ng bahay, dalawa kami. He was expecting dalawa din kami uuwi. So, ang ginawa ko, dinala ko muna siya sa kwarto. Sabi ko, anak, halika muna, punta tayo sa kwarto. Tapos sabi ko sa kanya, alam mo si Kuya, sabi ko, nandun na siya sa heaven. Tapos siya, ang response niya kaagad, sabi niya, wow, sabi niya, ang galing naman ni Kuya, ang ano naman ni Kuya, ang galing ni Kuya, ang ganda ng pinuntahan niya. Iyak ako na iyak na nabibless ako sa kanya kasi hindi siya umiyak, hindi siya nagko-question kay Lord. Tapos sabi ko, alam mo ba anak ang ibig sabihin ng sinasabi ko? Naintindihan mo ba yung sinasabi ko? Sabi niya, opo mami, sabi niya. Tapos sabi ko, ang ibig sabihin na anak yung kapatid mo, hindi na siya babalik. Tapos sabi, tayo na lang dalawa. Tapos sabi niya, opo mami, alam ko po yun. Di ba mami, susunod naman tayo sa kanya? Tapos sabi ko, oo, anak. So, na-rebuke na naman ako. Parang rebuke na naman ako sa kanyang reaction. Tapos sabi ko, Lord, thank you, Lord. Nang anak ko naintindihan niya, Lord. Please help me. Give me the strength. Sa paglipas ng mga taon, nakabangon na si Melva. Umalis muli ang kanyang asawa at taong 2010 ay binalak nilang manirahan sa Canada. Ngunit nabago ang kanilang plano nang magkasakit naman ang bunsong si Mimel. Waiting na kami sa embassy. Talagang maganda na talaga sana. Na-diagnose siya na may leukemia. Malaking challenge din sa akin kasi the same time what happened to Mimel, this happens also without my husband and I was alone. Pagpasok ko sa kwarto, sabi niya, Mami, sabi niya gano'n, ano sakit ko? Sabi ko, anak, sabi ko, halika muna. So, niyakap-yakap ko muna siya. Sabi ko, halik nga. Tapos, ano daw sakit ko? Sabi niya. Sabi ko, anak, sabi ng doktor, anak, meron ka daw leukemia. Tapos umiyak ako, tapos sabi niya, leukemia lang pala yan, Mami. Leukemia lang pala yan. Wala yun, sabi niya gano'n, okay lang yun. The Lord is with us. Umiyak na naman ako. Sabi ko, alam mo ba kung ano ang leukemia? Sabi niya, of course naman, Mami, third year high school na ako. No? Alam ko yun, no? Cancer of the blood yan, sabi ko. Iyak ako ng iyak, niyayakap ko siya, tapos hinahaplos ko yung likod niya. Sabi niya, huwag kang mag-alala, Mami. The Lord is with us. Sabi niya, leukemia lang yan. Napakaliit lang na bagay niyan. Sa gitna ng pagdurusa ng anak, waring binabasag din ang puso ni Melva. Dahilan para magtanong siya sa Diyos. Sabi nga nila, i-rate daw yung pain from 1 to 10. Sabi niya, kung i-rate daw niya yon more than 10. Tapos inuuntog niya yung kanyang ulo sa dibdib ko. Sabi niya, masakit, Mami. Tapos gusto na niya iuntog sa wall ng hospital. Sabi niya, ang sakit, Mami, ang sakit. Tapos sabi niya, pero huwag kang mag-alala, kaya ko to. Tapos sabi ko, Lord, sabi ko, look at us. Don't you care? We're so miserable. Look at us, Lord. Don't you care? Sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang paghipo ng Diyos sa kanya. Inano sa akin ni Lord yung vision tungkol sa Mark 4:34, yung Jesus comes the storm. So sabi, parang nililid ako ni Lord na nandun sa storm sila. Tapos may nagtatanong ng disciple na, don't you care if we drown? Sinagot ako ni Lord na parang audible voice na sinasabi ni Lord sa akin, is my presence not good enough? Mula noon yung narinig ko talaga yung boses ni Lord na, is my presence not good enough? Tamimi na ako. Yun ang pinaghahawakan ko throughout that process na 1.5 year na nag-isa lang akong nagbabantay sa anak ko. Yun ang pinaghahawakan ko na. Makalipas ang 1 taon, pumanaw na rin si Mimel. Sa tulong ng kanyang mga kapatid sa Panginoon, nanumbalik ang lakas ni Melva na magpatuloy sa laban ng buhay. Yan talaga, si Lord talaga ang nag-draw people to help us. Kaya nga napaka-faithful talaga ni Lord nung sinabi ni Lord na
na don't you care, nung sinabi ni Lord sa akin na is my presence not good enough kasi ang daming taong pinadala ni Lord para tulungan kami. Ginamit ng Panginoon ang mga pinagdaanan ni Melva para magbigay inspirasyon at payo sa mga tao na kapareho niya ng naging karanasan. Sabi nga nila, hindi ka ba nagtampo sa Diyos? Yung una mong panalangin na i-extend ang buhay ng isa mong anak, hindi sinagot. Yung pangalawa, hindi rin sinagot. Hindi mo ba nasasabing ang Diyos ay malupit? I believe si Lord ay hindi sadista. He has proven me na He is love. Ang gusto ko sanang makita ng ibang tao na sa ating mga problema na dumaan, kung ano mang problema yan, hasing lang to, temporary lang to. That's what I've learned from my children. Tingin ko sa aking wife na napakatapang talaga niya. Alam ko na si Lord ang nagbigay ng tapang sa kanya. Naka-empleyo pa sa barko ang asawa ni Melva. Hindi man sila nagkaanak muli, mas pinatatag ng Diyos ang kanilang relasyon. Kasama rin ni Melva ang mga alaga niyang aso. Bukod sa pagiging aktibo sa simbahan bilang choir member, ay bumalik din si Melva sa pagtuturo sa kolehiyo. Gusto kong ipahatid sa mga manunood na hindi talaga ipahintulot ni Lord ang isang pagsubok sa isang tao kung hindi natin kaya. Masarap maging Kristiyano. Kung hindi ka Kristiyano, may problema. Kung Kristiyano ka, may problema. Maging Kristiyano ka na. Dahil meron kang sandalan meron kang Diyos. Sana ay meron kayong nakuha mula sa mga videos na inyong napanood. Next week naman, pag-uusapan natin ang story mo o kwento mo mismo. Kaya naman, hanggang sa muli nating pagkikita dito sa Lakbay, Landas ng Alagad ni Kristo tungo sa buhay na araw-araw, yumayabong. Tandaan, yumayabong ang buhay kapag kay Kristo inialay.